Sa bawat individual na piniling tahakin ng landas ng kasikatan sa Pilipinas, dala-dala ang kwento ng mga pangarap, pagtatagumpay at kung minsan ay malulubhang pagsubok. Kung ang iba ay nakatatag sa ilalim ng papuri, ang iba na may nasusugat ng lantaran sa ilalim ng harapang paglalantad sa publiko. Isa sa mga personalidad na labis na inilagay ang kanyang buhay sa gitna ng matinding scrutiny ng media at publiko ay si Neri Naig Miranda. Dating aktres, social media personality, influencer, negosyante, asawa, ina at sa huli isang babaeng pinagdaanan ng mabibigat na unos at muling bumangon. Ipinanganak bilang Neriza Garcia Presnede Naig, madalas siyang kinikilalang mas simpleng Neri Naig sa mundo ng showbiz. Ang kanyang pagkabata at pagangat ay hindi gaanong inilantad sa publiko, ngunit tila sa isang tipikal na buhay ng isang batang Pilipino na may pangarap sa buhay at nais makilala sa mas malawak na entablado. Ang hilig niya sa pagganap at pagiging bukas sa kamera ay tila naging daan upang siya ay mapansin at magumpisang makapasok sa industriya ng mga pelikula at telebisyon. Noong unang mga taon ng kanyang karera sa showbiz, agad siyang nakilala sa kanyang mga pagganap sa ilang mga mainstream na pelikula ng lokal na industriya. Ilan sa mga pelikula ay Now That I Have You noong 2004, Nasaan Ka Man noong 2005, The Anothers noong 2005 at iba pa, na nagpakita ng kanyang kakayahan at versatility na pagiging artista sa payap at kilalang mga proyekto sa sinehan. Ang mabilis niyang pagtaas ng profile sa showbiz ay bunga ng kanyang dedikasyon at likas na karisma, dalawang bagay na kadalasang pinagpupugayan ng mga tagahanga at tagamasid ng industriya. Ang pagiging artista ni Neri ay hindi lamang basta pag-arte, ito rin ay isang pagsisikap na patunayan ang sarili sa isang napaka-kompetitibong industriya. Sa mga panahong iyon, hindi madaling gawin ang lumabas sa daan ng masa at umani ng suporta mula sa mga manonood. Ngunit dahil sa kanyang likas na galing at matyagang pag-arte, unti-unti siyang nagkaroon ng pangalan. Pangalan na nakilala hindi lamang sa kanyang mukha, kundi pati sa kanyang husay sa harap ng kamera. Sa bilis ng kanyang pag-angat sa showbiz, isang mahalagang yugtong pagdating ni Chito Miranda sa kanyang buhay, ang kilalang frontman ng sikat na banda sa Pilipinas na Parokya ni Edgar. Ang kanilang pagkakakilala ay nagsimula sa profesional na mundo at kalaunan ay umusbong sa isang malalim na personal na relasyon. Ang kanilang pag-ibig ay isang kwento ng dalawang taong nagtagpo sa gitna ng kasikatan at natagpuan ang tunay na kahulugan ng pagmamahalan kahit sa hirap ng buhay at pagmamasid ng publiko. Noong 2014, pinili ni Neri at Chito na gawing opisyal ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pag-aasawa sa harap ng kanilang mga pamilya, kaibigan at mga taga-suporta. Ang kanilang pagsasama sa simula ay tinuturing na isa sa mas matatag sa showbiz, isang pagmamahalan na puno ng pag-unawa, respeto at mutual na suporta. Ang buhay pamilya ni Neri at Chito ay nagbigay ng bagong mukha sa kanilang mga karera. Hindi lamang sila mga artista o musikero kundi mga magulang na humaharap sa mga pang-araw-araw na hamon ng pagpapalaki ng mga anak at pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng personal at professional na buhay. Subalit sa kabila ng kanilang payapang pagsasamahan, isang malubhang krisis ang sumiklab noong 2013 nang lumabas at kumalat ang isang pribadong video skandal na kinasasangkutan nila Neri at Chito. Sa panahong iyon, isang pribadong video na inaasahang mananatiling pribado lamang ang naging viral sa YouTube at social media. Ito'y nagdulot ng malawakang kontrobersiya at mabisang usapan sa buong bansa. Ang pangyayaring ito ay hindi simpleng chismis lamang. Ito'y naging usapin ng pambansang diskurso tungkol sa privacy, paggalang sa pribadong buhay ng mga personalidad at kung paano ito nasisira sa isang iglap dahil sa mga mapanirang publikasyon. Ang viral video ay nagsilbing paghahamon hindi lamang sa kanilang relasyon, kundi pati na rin sa kanilang reputasyon. Imbes na iwasan ng mga mata ng publiko, ang mag-asawa ay humarap sa sitwasyon ng may dignidad at pagsisiyasat. Bagaman hindi nila inamin ang mga detalye ng video, nagbigay si Chito ng isang pahayag na humihingi ng paumanhin at nagpahayag ng respeto sa publiko at sa kanilang mga tagahanga. Pagkatapos ng video scandal at ang mga taon ng pagiging aktibo sa showbiz, unti-unti ring niyakap ni Neri ang mundo ng negosyo at pagiging content creator. Sa paglusong niya sa internet at social media, nagkaroon siya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang sarili hindi lamang bilang artista, kundi bilang negosyante at influencer. Noong 2020, pumasok siya bilang endorser at franchisee ng isang beauty clinic na kilala bilang Dermacare o Beyond Skincare Solutions Incorporated. Isang kumpanya na nag-aalok ng mga skincare services pati na rin ang isang investment franchise program. Sa unang bahagi, ang programang ito ay tila isang pagkakataon para sa mga mamumuhunan at mga naghahanap ng negosyo. Nangangako ito ng mga matataas na return sa pamamagitan ng quarterly kita at post-dated check sa loob ng 5 taon.
Ngunit tulad ng maraming kwento ng tagumpay na nauuwi sa kontrobersiya, ang programang ito ay hindi nagtagumpay gaya ng inaasahan. Sa maraming pagkakataon, hindi napunan ng kumpanya ang mga pangakong kita at nagresulta ito sa malawakang reklamo mula sa mga investors na nawalan ng pera. Sa isang advisory noong Setyembre 2023, ipinahayag ng Securities and Exchange Commission na ang Dermacare Beyond Skincare Solutions ay hindi lisensyado o otorisadong tumanggap ng mga investment mula sa publiko dahilan upang maging basehan ng mga kaso laban sa kumpanya at sa mga individual na naging mukha o kampo nito. Noong Nobyembre 23, 2024, naging malalang yugto ang pagharap ni Neri sa mga legal na hamon nang siya ay naaresto dahil sa mga kaso ng violations sa Securities Regulation Code of Syndicated Estafa, kaugnay ng kanyang pagiging endorser at franchisee sa Dermacare. Ang syndicated estafa ay isang malubhang krimen sa ilalim ng batas ng Pilipinas na may parusang maaaring hanggang habang buhay na pagkakakulong, lalo na kapag ito ay kinasasangkutan ng 5 o higit pang biktima at ito ay non-bailable o hindi pwedeng magpiyansa. Ayon sa mga ulat, ang dating aktres at negosyante ay sinalakay ng Southern Police District sa isang mall sa Pasay City at inaresto habang hinaharap ang katagang ipinapatong na reklamo sa ilalim ng Presidential Decree at Securities Regulation Code. Sa unang bahagi ng kanyang kaso, maraming beses na ipinagpaliban ang kanyang arraignment, ngunit kalaunan ay nakipagsumite ang kanyang legal na kampo na motion to quash laban sa mga kaso na nakatali sa kanya. Ang pagkakaiba ng syndicated estafa sa ordinaryong estafa ay nasa seryosong antas ng parusa at kalikasang kriminal nito. At kung hindi mapawalang sala, maaaring magdala ito ng matinding kaparusahan. Matapos ang mahigit isang buwan ng pagkakakulong at pagharap sa mga paratang, isang malaking balitang dumating noong Pebrero hanggang Marso 2025 nang ibasura ng Pasay Regional Trial Court o RTC ang mga kaso laban kay Neri. Napagdesisyonan na wala talaga ang probable cause at sapat na ebidensya upang ituloy ang mga kasong syndicated estafa at Securities Regulation Code violations laban sa kanya. Dahil dito, pinawalang sala siya at pinalaya mula sa paratang na ito. Bukod dito, napawalang sala rin ang kaso ng paglabag sa Securities Regulation Code na nagdagdag pa sa legal na panalo niya laban sa mga paratang na maaaring magbago sa takbo ng kanyang buhay at reputasyon. Ang mga desisyong ito ay binato ng korte dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya na siya mismo tumanggap, umawak o mismo humikayat ng mga investments mula sa mga investors. Marami sa mga reklamo at testimonya ay hindi direktang nag-ugnay sa kanya bilang pangunahing may-ari o operator ng nasabing investment scheme, kaya ang kaso ay napawalang sala. Matapos ang mga pagdinig, paglabas ng desisyon at muling pagpapahayag ng kanyang saloobin, ibinahagi ni Neri sa kanyang Instagram ang kanyang malalim na refleksyon sa buhay, kung paano ang mga karanasan at pagkadapa ay naghulma sa kanya at nagturo ng mga mahalagang aral tungkol sa pagtitiwala. Ngayon, unti-unti nang bumabalik ang normal na ritmo ng buhay nila ni Chito at ng kanilang pamilya. Patuloy ni Chito ang kanyang musika at performances kasama ang parokya ni Edgar, habang si Neri naman ay nakatuon sa mga personal na proyekto, content creation at pagsulong ng mga positibong mensahe sa kanyang community sa social media. Ang buhay ni Neri Naig Miranda ay isang mahabang paglalakbay, mula sa kanyang pagpasok sa showbiz, pagangat sa entablado, pag-ibig kay Chito Miranda, mga viral na kontrobersiya at legal na hamon na bumagsak at muling bumangon. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang simpleng biography ng isang artista o influencer. Ito ay kwento ng isang tao na humarap sa matinding hamon ng buhay at nagpapakita na sa kabila ng pagkakamali, kahihiyan at pagsubok, may puwang pa rin para sa muling pagtatayo at pag-asa.